tayo sa Panginoon, ng kagalingan, ng himala. Kapatid, kung ano man pinagdaraanan mo sa mga pagkakataong ito, kahirapan man ito, expose ka man sa kasalanan, pagkatiwalaan mo lang ang ating Panginoon, isurrender mo sa Kanya ang lahat. Dahil sa oras na ito, papalayain tayo ng Panginoon sa anumang tanikala, sa anumang sumpa. Ngayon pala kapatid, angkinin mo na, maaari bang banggitin, Lord, inaangkin ko na. Hallelujah! Sabay-sabay natin paburihan ng ating Panginoon. Praise you, Jesus! Dakilang Diyos na Hari, aking ihahayag. Pagpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Hallelujah! Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mong magkilos, aming inasama iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Dakilat ka tapat, Panginoon! Kadakilaan ang Diyos na Hari, aking ihahayag. Pagpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinman mga lahi, Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Hanga-hanga mong magkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. come on church, sing it out! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw lamang, Panginoon! Ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pagpurihan natin ang ating Panginoon! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah! Walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay, kapatid. Kung meron kang sakit, ilagay mo yan sa iyong paanan sa ating Panginoon ngayong umaga. Sinasabi ng Panginoon, hawakan mo yung parte ng katawan na merong sakit, kapatid. Panghawakan mo, palalayain ka ng Panginoon. Ano man yung mga sumpa na nilagay ng kaaway sa iyong buhay, ngayon pa lamang wasakin mo, putulin mo. Indeed, Lord, there's power when we speak your name. When we speak your name, Lord Jesus, there is a miracle. There is a breakthrough. We worship you, Jesus. I just wanna speak the name of
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held up to by depression. Come on, church, sing it out. Jesus, your name is power. Your name is healing. Yes, it is. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness, hope for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in Jesus in the darkness over every end. 'Cause Jesus for my family, yeah. The holy name, Jesus. Come on, church. Nais ng Panginoon, umawit ka. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the Jesus in the darkness over every end. 'Cause Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power. Come on, church, declare it. Hallelujah. Taas mo ang iyong kamay sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And we will declare that there is power
kapatid, merong nangyayari. The chains are breaking. The Lord is here. Nais kanyang umawit. Oh, hallelujah! There is power. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chains, break every chains, break every chains. To break every chains, break every chains, break every chains. To break every chains, break every chains, break every chains. I hear those chains falling. I hear those chains falling. Come on, church. Nais ng Panginoon lumaya ka ngayong umagang ito. Ano man yung sumpa, ano man yung kahirapan, financially, emotionally, physically, kapatid, ilagak mo yan sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! I hear those chains falling. I hear those chains falling. I hear those chains falling. I hear the chains falling. I hear those chains falling. For there is power in your name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chains, break every chains, break every chains. To break every chains, break every chains, break every. We can see there's a heaven around there. Break every chains, to break every chains, break every chains, break every chains. His power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Minsan pa kapatid, awitan mo ang ating Panginoon. Lift up your voice to the one that truly loves you. The one na magpapalaya sa iyo ngayong umagang ito. Hallelujah. Shine through the shadows, burn like a fire. Hallelujah. We worship you, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, come on church, for the last time sing it out. Shout Jesus from the mountains, Jesus in His word. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah.
'cause your name is power. Now, as an introduction mga kaibigan, let me ask you, sino po rito sa atin nakakaranas ng mga sakit, pabalik-balik parang hindi nawawala? O kaya kahirapan, sobra na yung ginagawa po natin pagtatrabaho, pero hindi tayo makalpas-alpas sa kahirapan maging sa mga utang. O kaya naman, nagsusumikap naman po tayo ayusin yung ating mga pamilya, but somehow, laging may mga problema na uuwi pa po sa mga hiwalayan. At ang malungkot mga kaibigan, maaring itong sitwasyon na ito, nakita na rin po natin doon sa ating mga magulang at maaring maging doon sa ating mga ninuno. Ano po pwede natin gawin? Maaring hindi po natin naunawaan, pero maaring tayo po ay nasa ilalim nung tinatawag na generational curse. Yung generational curse po ay sumpa na nagmula doon sa mga nauna pa pong henerasyon sa atin. And para sa tanghaling ito mga kaibigan, it is my hope and prayer na makalaya po dito sa generational curses na ito ang bawat isa sa atin upang nang sa ganon, hindi po sumpa kundi pagpapala ang ating ipapasa doon sa ating mga anak, sa ating mga apo, at mga salinlahi pa. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, hallelujah. It is my hope and prayer na sana maging ganyan yung ating picture. Mawala yung mga tanikala. Tanikala ng kahirapan, ng sakit, ng mga kaguluhan. And para po mangyari yan, maunawaan natin itong topic na aking pong pinamagatang Breaking Generational Curses. Totoo po ang generational curse, but they can also be broken. Now, pag-aralan po natin, text natin, narito po sa aklat ng Exodo, chapter 20, beginning verse 4 hanggang 6. Ano sabi po riyan, huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. 10 ito na isulat. Ito po ay isinulat, mga kaibigan, bilang pangalawang kautusan doon sa 10 Commandments. Now, ako po ay naniniwala, malaking issue po itong idol worship nung kapanahunan po ng mga Israelita. Pero bukod po doon sa idol worship, I want you to understand, meron din po silang mga iba pang nagawang kasalanan. At lahat po ng mga kasalanan, pwede pong daanan ng mga sumpa sa kanilang buhay noon, maging sa buhay po natin ngayon. Dahil hindi lamang naman po yung idol worship ang kanilang ginawa. Meron din po silang mga witchcraft na ginawa. May mga pangkukulam sila, pakikipag-usap sa patay, at kung ano-ano pa. Meron po silang mga sexual immoralities na ginawa, mga kaibigan. Minsan, mga magkakapamilya, sila-sila na nag-aasawahan. Ano pa po? Meron po silang iba't ibang uri ng mga kamunduhan. Yung kanila po mga paglalasing na ginawa. Meron po yung mga masasamang pag-uugali, mga masasamang kaisipan na kanila rin pong ginawa. At marami rin po yung mga galit, hinanakit, hindi pagpapatawad. At isa rin po doon sa malaki po nilang kasalanan ay yung kasalanan ng unbelief. Hindi po sila lubusang naniwala sa Diyos kung kaya't nagalit ang Diyos sa marami pong pagkakataon. Now, ito po malungkot mga kaibigan dahil yung mga kasalanan na yan maging sa ating pong kapanahonan nakita. At kung ito po ay dumaloy yung generational curses sa kanila dahil sa mga kasalanan iyan, I'm telling you, maaaring dumadaloy din po yung generational curse sa atin dala pa rin ng mga kasalanan iyan. Amen. So, pag-usapan po natin, ano po ba itong generational curse? Now, I say mga kaibigan, na ito po yung mga sumpa na nagmula pa sa ating mga magulang at mga ninuno na naipasa sa atin dahil sa mga kasalanang hindi nila napagsisihan noong kanilang kapanahunan. Inabutan po ba ninyo yung inyong mga ninuno? Matuwid po ba sila? O nakagawa rin sila ng mga kasalanan? Chances are, gaya rin po natin ngayon, nakagawa rin sila ng mga kasalanan. At ito po, yung pong babasahin, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Now, bakit po ang word na ginamit dyan ay sinisingil?
Ibig lamang pong sabihin, yung kasalanan nila noon, hindi po nila nahingi ng tawad. Kumbaga sa isang utang, hindi po nila nabayaran. At ngayon po, yung utang na yon, binabayaran ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo, at kaapo-apuhan pa. Naalala po ba ninyo, meron pong isang balaw pumunta kay Eliseo at ang sabi niya, may pagkakautang yung mister ko, kaya lang namatay na, wala kami may pambayad, kinukuha yung 2 anak namin para maging mga alipin. Listen, in a way, parang ganun din po. Maging sa ating kapanahunan, yung mga utang ng mga magulang, nagiging utang na rin po ng mga anak. At minsan, yung mga anak na ang nagbabayad. Now, kaya nga po, ang katanungan ko rito mga kaibigan, hallelujah, ano po yung makasalanan ng ating mga ninuno noon? Kasi nagdala po ng sumpa sa kanila noon, nagdadala rin po ng sumpa sa atin ngayon. Ano po yung mga sumpa na kanilang naranasan? Maaring nararanasan din natin? Pwede po. Yung sumpa ng kasalanan. Ano pa? Sumpa ng mga sakit, maagang kamatayan, kahirapan, kabiguan, hiwalayan, pagkabaog, pagkabaliw, depression, at iba't iba pa. Sino po rito? Kung papansinin ninyo yung mga sakit doon sa inyong pamilya, parang pare-parehas. Yung sakit ni nanay, cancer, ngayon napapansin mo, may cancer ka na rin, yung iyong anak, may cancer din. Ganun po, yung iba high blood, yung iba diabetes, at kung ano-ano pa pong sakit. Pero parang ang sinasabi natin, mana-mana. Now listen, ito po ay isang form ng generational curse. Sa amin pong pamilya, ang nalaman ko po na sumpa ng maagang kamatayan. Dahil in the course po ng deliverance, pagpapalayas ng masamang espiritu, meron po kami pinag-pray na kapamilya namin at nung meron na pong masamang espiritu na nakalutang, kinakausap ko, natanong ko, ano ginawa ninyo sa amin? At ang sabi po ng masamang espiritu, nasa ilalim kayo ng sumpa na maagang kamatayan. At tinanong ko, bakit kami nariyan sa sumpa na yan? Kanila pong ikinuwento, meron kayong ninuno, meron kayong lolo, ibinenta yung kanyang kaluluwa sa amin upang yumaman. At kayo man na mga salinlahi, itinalaga niya para sa amin. As a curse, mga kaibigan, dumating po yung sumpa na maagang kamatayan. Yung tatay ko, mga kaibigan, namatay po at the age of 45. Batang-bata sa isang aksidente. Yung kanya po, mga kapatid na lalaki, halos hindi po umaabot ng edad ng 60. Maaga po silang namamatay. Ako po, mga kaibigan, ang sabi nila, bata ka pa lang, pinapatay ka na rin namin. Ba't somehow hindi ka mamatay? Ang dami mong pinagdaan ng aksidente. At totoo po, pero hindi ka namin mapatay. Listen mga kaibigan, bagamat may masamang plano ang mga demonyo sa atin, mabuti ang Diyos, may maganda siyang plano, may pag-iingat siya doon sa mga nakita na niya, nakikilala, maglilingkod pa sa Kanya. Now, I want you to understand, mga kaibigan, na nakapagpapatuloy din sa atin ang mga sumpang dumaloy doon sa ating mga magulang at mga ninuno dahil ipinagpapatuloy din kasi natin ang kanilang mga naging kasalanan. Napansin po ba ninyo kung ano yung kasalanan noong magulang, yun na rin yung kasalanan ng anak. Dito po sa Bible, meron po tayong mga ehemplo. Kahit pa po sabihin natin, love nila si Lord, very close sila kay Lord, meron po silang mga naging kahinaan. Kunin po natin si David as an example. Ano po yung kanyang kahinaan? Babae, mga kaibigan. Babaero po itong taong ito. Meron po siyang 8 asawa. Bukod pa po doon sa kanyang harem, meron pa po siyang mga babae na nagbibigay aliw sa kanya. Now, ang sabi po rito, unang Kronika 14:3, dinagdagan pa ni David ang kanyang mga asawa sa Jerusalem at nagkaanak siya ng marami. As a matter of fact, idinagdag po niya maging yung may asawa na si Bathsheba. Kaya mga kaibigan, nagdulot pa ng karagdagang kasalanan sa kanya. Ito po ba ay sinundan ng kanyang mga anak? Listen, sinundan po As an example, si Haring Solomon na kanya pong anak. Ang sabi rito, ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya naman mag-asawang lingkod ay 300. Can you imagine 3 years bago ka makaulit doon sa isang babae, mga kaibigan? Ganong karami yung kanyang babae.
Ang nakakalungkot, mga kaibigan, bagat kilala niya rin ang Diyos, mahal niya ang Diyos, kinakausap siya, pinagpala siya ng Diyos, pero dahil po doon sa maraming babae na yan, nadala po siya sa kasalanan ng idol worship din. Natuto po siya sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan, doon sa mga dinyos noong kanyang mga naging asawa. Kaya nga, ang katanungan ko, mga kaibigan, ano rin po yung mga kasalanan ng ating mga magulang at ninuno na maaring inuulit po natin ngayon. Kinakailangan po pagsisihan natin. Kasi pag hindi po natin pinagsisihan ngayon, ibababa pa rin po natin iyan doon sa ating mga salinlahi. Like in our case, nakita ko po ito, may generational sins at tatakbo po yan doon sa ating salinlahi. Now, yung pong aking lolo, babaero, sugarol, at manginginom. At nakita ko rin po iyon doon sa aking tatay. Ang nakakalungkot, nakita ko rin po sa aking sarili. Yung kanila po mga kahinaan, naging kahinaan ko rin noon. I say noon. Kasi bago na po tayong nilalang, mula na nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. May nagpapalaya. Now, I want you to understand this. Bakit nangyayari ito, Pastor? Now, inuulit po natin yung mga kasalanan ng ating mga magulang at ng mga ninuno natin at nararanasan natin yung parehas ding mga sumpa. Dahil yung mga demonyo na kumilos sa kanila noon ay lumilipat lang din sa atin ngayon. Kaya nga po doon sa Efesos 6:12, sabi po ron, hindi tayo nakikipaglaban sa ating kapwa-tao, kundi sa mga espiritual na mga demonyo, mga masasamang espiritu. Sila po yung nasa likuran ng mga kasalanan, ng mga sumpa din. Kaya nga po, mga kaibigan, kinakailangan maunawaan natin ito. Now, dito po, mga kaibigan, sa aklat ng Mateo chapter 12, beginning verse 43, ipinaunawa ni Kristo kung ano ang posibleng mangyari sa ating mga tao. Meron po siyang kakapalayas-palayas na masamang espiritu. At sabi niya, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. At dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kung itinuring po na ating Panginoong Hesukristo na masamang lahi sila noon, ano po kaya ang turing niya ngayon? Nahigit-higit po na makasalanan tayo mga tao dito sa ating kapanahunan ngayon. Amen po ba? Now, meron po akong nais na tukuyin dito. Sabi rito, kapag ang masamang espiritu ay lumabas. So, nung kapanahunan po na ating Panginoon, hanggang ngayon, lumalabas po sila kapag iniinkwentro natin sila. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, umaalis po sila. Sino po rito nakaranas ng kalayaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Amen. Umaalis po sila. Pero hear me now, mga kaibigan, may mga pagkakataon po na pipilitan silang umalis, hindi dahil meron pong nagpaalis sa kanila, kundi dahil namamatay po yung kanilang tinitirahan. Now, sa maraming po mga pagkakataon, mga kaibigan, ng deliverance, inaari po nila yung mga tao. Pag pinapalayas namin, sinasabi namin, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, sinasabi nila, hindi ako aalis dito, tirahan ko to, matagal na ako narito, bata pa lang ito, narito na ako, hindi ako aalis. Pero aalis din po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah. Now, pero meron po akong nais na puntuhan in relation to sa generational curses. Simply because namamatay po tayo ng mga tao. Let's say, yung lolo ko, yung tatay ko, namatay. Meron pong espiritu ng alak, meron pong espiritu ng pagsusugal, bababae na naroon sa kanila. I'm telling you, mga kaibigan, the moment na namamatay po itong dati nilang tinuluyan, maghahanap na po sila ng kanilang lilipatan. As a matter of fact, bata pa lamang po tayo, ginugroom na nila tayo para susunod po nilang tatalunan o lilipatan. Kaya makikita natin, like in my case, mga kaibigan, now I realize kung bakit ganun ako. Kasi kahit bata pa lang ako, ang hilig ko na magsugal eh. Ang tawag nga sa akin noon, bata pa lang ako, Danny Pusoy eh.
Kasi bakit ang galing ko raw magpusoy? Na, bata pa lang ako, mga kaibigan, nagpupunta na po ako doon sa karerahan. Elementary pa lang ako, mga kaibigan. Habang hawak-hawak ko yung libro, sa loob po nun, may dibidendaso ko, memorize ko yung mga kabayong tatakbo. Now listen now, mga kaibigan, bakit po nagkaganon? Simply because noon pa lamang po pala, meron ng demonyo, masamang espiritu na kumikilos sa buhay ko. But again, noon po yon. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay pinalaya. Now listen now, mga kaibigan, kaya napakalaga, maintindihan natin ito. Kasi baka meron po tayo, mga kapamilya, na nakikita natin doon sa ating mga anak. Bakit ganito itong aking anak? Ha? Basagulero. Bakit ganito ito? Rebelde. Now listen, balikan mo ang sarili mo. Baka ikaw mismo, rebelde ka rin kasi noon sa iyong mga magulang. Balikan mo yung magulang mo. Chances are, rebelde rin siya noon. The same spirit kumikilos doon sa ating pong mga anak. Now listen now, mga kaibigan. Bagamat masama yung balita na yon, may mabuting balita rin sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Maaari po tayong lumaya. Amen. Now, isa pong malaking dinaanan, hallelujah, sa ating po mga buhay, mga kaibigan, ay yung idol worship. Kaya nga po, mga kaibigan, ito po yung pangalawang kautusan. Now, bibigyan ko po ng konting diin ito. Alam ko, lahat naman po siguro tayo nanggaling sa Catholic faith. Ako po, nag-aral pa sa Catholic Church, mga kaibigan. Pero mahal ko po yung mga Catholics, mga kaibigan. Pero kinakalam po, maintindihan, lumaya din sila sa bagay na ito. Kasi ito po yung dinaanan na maraming demonyo, maraming sumpa sa ating po mga buhay. Isa pong dinaanan ng mga demonyo doon sa mga Israelita noon ay ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito rin po ang dinadaanan nila sa marami sa ating ngayon. Kinakalam po pagsisihan at iwasan na. Sino po dati dito merong rebulto sa kanilang mga bahay? Imahen. Nariyan pa po ba? I hope wala na dahil dadaanan po ng kaaway sa inyo po mga buhay yan. Now, minsan akala natin, hindi sumasamba naman ako kay Lord, picture ni Lord yan, picture ni Mary yan, picture ni St. Peter yan. Now, I want you to understand, hindi po ganoon, mga kaibigan. Idol worship is demon worship. Ito po ang sinasabi na aklat ng Deuteronomio 32 verses 16 and 17. Pinanibugo nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Pot niya ay pinag-alab sa pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Now, in defense ng Catholic faith, sinasabi po nila na siguro yung mga Diyos-Diyosan na pinatutungkulin dyan, hindi naman sila Jesus, hindi naman sila Mary. Ito sila Baal, sila Astoret. Ito yung mga Diyos-Diyosan doon sa Kanaan, doon sa mga pinanggalingan nila. Kaya lang, mga kaibigan, ang katanungan ko, kung yun po ang pinaniniwalaan ng mga Catholics, bakit inalis po nila yung second commandment doon sa kanila pong pagtuturo? Pag kayo po pumunta doon sa kanila mga churches, as I have seen, nakasulat po yung 10 commandments, pero wala po yung second commandment. Inalis nila, hinati po nila yung pang-10 commandment para magmistulang 10 pa rin. I challenge you, i-check po ninyo. Pero mga kaibigan, this is the truth. Ito po tingnan natin. 80% Catholic nation tayo, napaka-religyoso natin. Yung nanay ko nga po, lahat na lang yata ng simbahan, niluhuran niya, pinuntahan niya. Pero alam po ninyo, naging mahirap pa rin po kami. Ang gulo pa rin ang aming pong buhay. At yun din po yung naging buhay ng marami sa ating mga Pilipino. Tingnan na lang natin itong ating bansa. Ang dami natin mga churches, Catholic churches. Meron pa po tayo mga piyesta-piyesta para doon sa mga patron saints natin every month. Kung saan-saan ipinoprosesyon, mga kaibigan, ito pong mga idols na ito, yung mga Diyos-Diyosan. Pero kung titignan natin, napabuti po ba tayo? O nanatili tayong mahirap magulo as a nation? Pero daw, mga kaibigan, dahil sa marami pong pagkakataon ng deliverance, marami po kaming inalis at ang tinanganan po nito mga masamang espiritu, ito pong mga rebulto, yung pong mga imahen. As a matter of fact, meron pong isa tayong kapatiran nung nagpa-pray kasi marami mga sakit, may lumutang na masamang espiritu sa kanya. At nung tinatanong ko na, paano ka nakapasok sa kanya? Kasi noong dumaan na prosesyon sa kanila,
naniniwala siya doon sa mga rebolto. Lumapit siya doon sa rebolto ko. Humawak siya doon sa rebolto ko. Kaya nakalipat ako sa kanya. Makinig po kayo mga kaibigan. Behind all forms of idol worships are demons. Kung nais po nating lumapit sa Diyos, lumapit po tayo sa tama. At sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, a time is coming when the true worshipers of God will worship Him in truth and in spirit. Because God is a spirit. Hindi mo kailangan yung mga ribulto. Hindi mo kailangan yung mga imahin na yan. Lumapit ka. Because God is anywhere. He is everywhere. Pray in the spirit, kaibigan. Amen po ba? Yun po yung dapat nating ginagawa. Now, going back mga kaibigan, dito po sa generational curse, maaari sabihin natin, bakit naman gano'n, Pastor? Hindi naman ako sumamba dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Yung kasalanan nila, nanay, tatay, kasalanan nila, lolo, lola, hindi ba kasalanan nila? Bakit ako ang sisingilin ngayon ni Lord? Now, tama po yung ating pong argument. Kaya nga po dito I say, bagamat may warning ng pagbibisita ng Diyos sa kasalanan ng ating mga magulang, hindi tatama ang mga sumpa sa atin kung tayo ay hindi sumunod sa kanilang masamang yapak. Meron po ditong encouragement ang Lord. Sabi po ng Ezekiel 18, beginning verse 19, maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama, sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak. Sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay hindi dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay hindi dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Listen, matuwid po ang Diyos. Hindi po niya pahintulutan na kasama ng mga masasama magdusa yung mga matutuwid. Amen po ba? Kaya lang ang katanungan ko, ito po ba nag-a-apply sa atin? Because if I'm going to be honest sa aking sarili, mga kaibigan, ang masasabi ko po, it did not apply sa akin bago ko nakilala ang ating Panginoong Heso Kristo. Bakit? Kasi mga kaibigan, along the way, ang dami kong nagawang kasalanan. Hindi naman po ako namuhay talaga na matuwid. And I challenge every one of us, mga kaibigan, dahil diniklara na ng Biblia, walang matuwid ni isa man, lahat tayo ay nagkasala. Kaya lahat tayo, hindi mag-a-apply dito, mga kaibigan. At kung babalikan natin, bata pa lamang po tayo, may mga ginawa na rin tayong kasalanan. Gaya ng kwento ko sa aking sarili. And I tell you, simply because mali po yung ating mga modelo. Nakita natin yung mga pagbibisyo nila. Nakita natin yung mga galit nila. Nakita po natin yung mga masasamang pag-uugali ng ating mga magulang. And somehow, sinundan po natin. And somehow, yun po yung dinaanan ng mga demonyo sa atin ding mga buhay. Pero mga kaibigan, while I speak of this, hindi po nangangahulugan, wala na tayong pag-asa. Amen po ba? Habang may buhay, buhay din ang pag-asa. Lalo na't buhay ang ating Panginoong Heso Kristo na ating pong inaasahan. So, listen now mga kaibigan, what can we do? Let me go dun sa last point. Paano po mapuputol ang mga generational curse na yan? I want you to understand na spiritual po yung naging source ng ating problem. Kung kaya dapat spiritual din po yung ating kasagutan. Now, hindi po makukuha dun sa simpleng gamot-gamot lang yung pong mga sakit natin. Kung ang dahilan po ay generational curse. And that's the reason why ang dami ng ininom, ang dami ng mga ginawa, ang dami ng mga doktor na pinuntahan. Pero ganun pa rin, naroon pa rin po yung sakit. Bakit po? Kasi po, spiritual yung problema. So spiritual din po dapat yung ating solusyon. So ano yung tatlong M? Unang M, mga kaibigan, magsisi na. Pakisabi mo sa iyong sarili, magsisi ka na. Now, pero yung pagsisisi po natin, mga kaibigan, hindi lang para sa ating mga personal na kasalanan. Kinakailangan din po, ihingi natin ng tawad, maging yung ating mga magulang, yung ating po mga ninuno. Bakit? Kasi hindi po sila humingi ng kapatawaran doon sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po, nanatiling outstanding yung kanilang mga utang. At ngayon, tayo rin po ang kinakailangan magbayad. But I want you to understand one thing.
Yung pagbabayad po na kinakailangan natin gawin, hindi naman po parang napakahirap, napaka-imposible. Let us begin. Ingi po natin ng tawad. Listen, sa simple pong pagpapakumbaba natin, magkakaroon ng habag ng kapatawaran ang Diyos sa atin, maging sa atin po mga ninuno. Ito po yung kanyang pangako. Ang sabi niya, ngunit kung bayang ito na nagtataglay na aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako, talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Bakit po kinakailangan muling managana yung kanilang lupain? Dahil wala pong kasaganahan, maaring tuyot yung kanila pong nararanasan, maaring wala po silang maani. Bakit? Nasa ilalim po sila ng sumpa, dala ng kanilang mga kasalanan. Listen mga kaibigan, naalala po ba ninyo yung pagkakataon ang ating Panginoong Hesukristo nagutom, tinignan niya yung puno ng igos, pero nung wala po siyang makita na bunga, ano ang kanyang ginawa? Isinumpa po niya yung puno ng igos. At ano po nangyari? Nung bumalik po uli sila, after few days, sabi nila, Panginoon, yung isinumpa mong puno, ito na, natuyo na. Now, bakit ko po ito binabanggit? Could this be the reason, mga kaibigan, kung bakit parang tuyot din yung ating pong mga kalusugan, yung ating mga pangangatawan? Ang bata-bata pa lang natin, nasa 30, 40 tayo, parang 60, 70 na tayo, natutuyot na kagad. Now, bakit ganito? Grabe na yung pagsusumikap, pagtatrabaho, tuyot na tuyot pa rin yung aking wallet. Listahan ng mga utang ang laman, pero walang lamang pera. Yung aking bank account, halos zero. Now listen na mga kaibigan, bakit ganon? Dahil may tagtuyot po sa ating mga buhay. Pero makinig po kayo, kung tayo rin po magpapakumbaba sa Diyos, kung tayo rin po magsisisi, lalapit sa Kanya, yung po pasasaganahin niya yung ating mga buhay. So gawin na po natin. Listen, pero pag tayo po humingi ng tawad, as I know, we're all doing as Christians. Tama po ba? Isama po natin doon sa paghingi ng kapatawaran, yung kasalanan din ng ating po mga magulang, ng ating mga ninuno. How do we do this? By simply stating, Lord, patawarin po ninyo kami. Hallelujah, patawarin mo ko doon sa mga nawa kong kasalanan. Kahapon, ngayon, kanina, patawarin mo ko. Nakapag-isip ako ng hindi tama, nakatingin ako ng hindi maganda, nakapagmura ako, nakapanghusga ako, so on and so forth. Pero hindi lamang ito, Panginoon, patawarin mo rin yung aking mga magulang. Ito yung kanilang mga ginawa. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pumunta sila doon sa mga manghuhula. Nanghula sila, nanggamot sila. Pumasok sila sa witchcraft. Inihingi ko rin sila ng habag at ng kapatawaran. At sabihin ko po sa inyo, hallelujah, sa pamamagitan natin, napatawad yung mga kasalanan na dumaloy sa ating po mga buhay kasama ng mga sumpang iyon. Now, ano pa po yung dapat nating ginagawa? Pangalawa na dapat po nating ginagawa, magpasako po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Without us realizing, mga kaibigan, tayo po ay nasa sakop ng demonyo. Meron po silang dinaanan yung kasalanan. Yung kasalanan natin, maging yung mga generational sins na nagmula doon sa mga magulang, doon sa ating pong mga ninuno. Paano po tayo maaalis doon sa pananakop ng Diablo? Kinakailangan po magpasakop tayo sa ating Panginoong Hesukristo. There can only be one master sa ating po mga buhay. Either yung kaaway o si Lord. Listen mga kaibigan, how do we do this? Lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, bilang iyong tagapagligtas, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya. Now, ang kailangan lamang po gawin natin para sa ating sarili, pero idamay na natin, pati yung mga pamilya natin, parating na sa alinlahi, upang maging sila man po ay makalaya. Now, bakit po sa ating Panginoong Hesukristo? Understand, siya po kasi yung ating deliverer. Kaya sabi po rito, kung anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. In the Old Testament, para po sila nakalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan, nag-aalay po sila ng dugo. Pero mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, hindi po sila tunay na lalinis ng mga dugo na yon. Pero sa isang paghandog ng ating Panginoong Hesukristo, nalinis po tayo sa ating mga kasalanan noon, ngayon, at magpakailan paman. Kaya po sa Kanya tayo lumapit at magpasakop. Listen,
At pag tayo po pag-aari na ng ating Panginoong Heso Kristo, because we pledge our allegiance to Him, ano po mangyayari? Iingatan niya tayo. Kaya nga po, meron itong 1 John 5:18. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Nakakaranas po ba kayo ng breakthrough sa inyong mga buhay? Dati-rati, ang dali-dali ninyo magkasala, pero ngayon parang ang hirap magkasala. Dati-rati, ang dali-dali ninyong bumabagsak doon sa mga pagsubok ng buhay. Pero ngayon tumatatag kayo. Bakit po? Kasi meron na pong nag-iingat sa atin ang ating Panginoong Heso Kristo. At hindi po tayo masaling man lamang ng kaaway. Listen mga kaibigan, and we can expect the same para sa ating po mga salinlahi. Ang kailangan lang, listen, kung paano na yung aking pong ninuno, yung aking lolo, na italaga kami at nakapasok ang demonyo sa aming pong pamilya, sa aming mga buhay, doon sa simple niya na mga salita, pagtatalaga. I'm telling you, yung simpleng salita, deklarasyon natin ng pagpapasakop din sa ating Panginoong Heso Kristo, malaki ang magagawa. Now, let me give you an example mga kaibigan. Ito po, yung pumalit kay Moses, si Joshua mga kaibigan. Naroon po sila, kausap niya yung pong mga Israelita at tinatanong niya, kanino ninyo gustong maglingkod dito sa mga Diyos nito, mga bansang nakapaligid sa atin o sa ating Panginoon? At ang sabi po niya, but as for me and my household, we will serve the Lord. Sabi niya, hindi lang po yung sarili niya, sinama niya yung kanyang pamilya. And I do believe pwede nating isama maging yung salinlahi natin, yung mga apo natin, yung mga kapo-apuhan natin. Ideklara natin, maglilingkod ako, ang mga anak ko, ang mga apo ko, ang mga kapo-apuhan ko sa inyo, Panginoon. Tanganan mo kami, ingatan mo kami, pagpalain mo kami. At sabihin ko po sa inyo, gagawin ng ating makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Yun po yung kinakailangan nating gawin. Listen na mga kaibigan, paano po natin gagawin ito? Simple prayer lang. Lord, hallelujah, itinatalaga ko na ang aking buhay sa inyo po. Ikaw na ang maghari. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Ikaw na ang maka-impluensya. Ikaw na ang mamuno sa lahat ng aking mga gagawin. Turuan mo ako ng inyong salita para masunod ko. Pero hindi lang ako, Panginoon. Abutin mo rin. Tinatalaga ko rin ang aking mga anak sa inyo, ang aking mga apo, ang aking mga kapo-apuan, lahat sa aking salinlahi, itinatalaga ko para sa inyong paghahari. And I tell you, as you say those simple prayers with faith, may ginawa ang ating Panginoon. Lagi niya sinasabi, as you believe, so shall it be sa inyo. Paniwalaan po natin. Now, last mga kaibigan, let me say, mamuhay po tayo sa gabay at kapangyarihan ng Espiritu Santo. While umaalis yung demonyo, while nawawala yung mga sumpa na yan, pwede rin pong bumalik. And this is the reason why kinakailangan manahan po ang Espiritu Santo sa atin. Yung kaninang binasa natin, nakita ng masamang espiritu, walang laman yung tao, meaning to say, wala ang presensya ng Diyos, Espiritu Santo, pwedeng bumalik. So pinadala po ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin ng mga mananampalataya ni Kristo. So let me share this. Ang sabi po ng Galatians chapter 3, beginning verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil. Sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Makinig po kayo mga kaibigan, ang kabiran po ng kasalanan ay kamatayan, sumpa. Pero I've got good news. Dito sa ating binasa, tinubos na raw po pala tayo. Binayaran na ng ating Panginoong Heso Kristo yung ating pong mga kasalanan. Kaya dapat po libre na tayo. Dapat nakalag na yung tanikala ng sumpa ng kasalanan sa ating po mga buhay. Pero here's another good news. Hindi lamang po pala kinalag yung sumpa sa ating po mga buhay, ibinigay pa sa atin yung generational blessings naman. Bakit?
Kasi ang sabi riyan, ginawa ito ni Kristo upang ang mapagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Sino po yung mga hentil? Yung mga hindi Hudyo. Tayo po kasama ron sa mga hindi Hudyo. So may mga pangako ng pagpapala. Kaligtasan, kasaganahan, mahabang buhay, kagalingan, kay Abraham, yung mga pangakong iyon, tinatanggap na rin po natin ngayon. Now listen, ano po ang kinakailangan natin gawin? Kinakailangan paniwalaan natin. And that's the very reason kung bakit ipinadala ang Espiritu Santo sa atin, mga kaibigan, upang nang sa ganon, makapanampalataya tayo para mapaniwalaan natin yung mga pangako ng Diyos, maunawaan natin. Upang na sa ganoon, mga kaibigan, makapamuhay po tayo ng buong kabanalan. Makaiiwasan tayo doon sa mga kasalanan na nagdadala ng mga sumpa at ng demonyo sa ating po mga buhay. Huwag tayong mabalikan ng kaaway. At maranasan po natin yung mga pagpapalaan ng Diyos para sa atin, sa ating pamilya, at parating pang salin lahi. Now, ito lamang po ang issue ko, mga kaibigan. Kung meron na po palang gantong pangako ang Diyos sa atin, bakit ang dami, even amongst Christians, parang isang kaig, isang tuka? Bakit ang daming Christians, iba't ibang mga sakit, nararanasan pa rin? Naroon pa rin sila, alipin pa rin po sila ng mga gamot, alipin pa rin sila ng mga doktor. Ang dami ng kanila pong mga resources, pananalapi, ubos dito sa mga bagay na ito. You know, the issue is, mga kaibigan, una, ignorance natin. Hindi natin kasi alam yung pangako ng Diyos. Pangalawa, maaring alam na natin, kaya lang hindi natin lubusang pinaniniwalaan. Hindi natin nilalakaran, hindi natin ipinapamuhay. What do I mean by this? Listen, kung ako po meron cheque at ibigay ko, let's say, kunwari may cheque ko, in-issue ko sa iyo, Pastor Aaron, okay, payable to Pastor Aaron, amount of 10,000 pesos. Pinirmahan ko. Okay, Pastor Aaron, para sa iyo. Balitaan ko, may mga pangangailangan ka. Kaya lang, si Pastor Aaron, nagduda. Ano sabi niya? Wala naman pera si Pastor Dan eh. Wala siguro laman ito. Baka tumalbog. Baka mapagod lang ako. Baka masayang lang yung pagpunta ko roon. Tatanggapin ko, pero ibubulsa ko, hindi ako pupunta sa bangko. Now, in a way, mga kaibigan, marami sa atin, ganun ang ginagawa. Sunday after Sunday, ang dami natin mga Bible verses na pinag-aaralan, ang dami mga katuroan ating natututunan. But the point is, ipinapamuhay po ba natin? Kasi pag hindi po natin ipinamuhay, gaya ni Pastor Aaron, kunwari doon sa kwento, hindi pumunta doon sa bangko, hindi niya makukuha yung actual na cash. Listen, mga kaibigan, pinaniniwalaan po ba ninyo na sa mga latay ng ating Panginoong Heso Kristo, meron kayong kagalingan? Amen! Listen, mga kaibigan, pinaniniwalaan ko po ang bagay na yon. Kaya nung nabasa ko, doon sa kanyang mga latay, meron tayong kagalingan. Meron pa pong sumpa na dumadaloy doon sa aming pamilya. Sumpa ng diabetes. Yung aking nanay, diabetic. Yung aking mga kapatid, diabetic. Ako po, sabi ng aking brother-in-law, ikaw rin, mataas din yung sugar level mo. Lahat po sila naggagamot, mga kaibigan. Pero ako, nung ini-issuean ako ng gamot ng aking brother-in-law, sabi ko, hindi. Pinangahawakan ko, pinalaya na ako, pinagaling na ako ng ating Panginoong Heso Kristo. Wala akong nararamdaman. Listen, for some people, maaaring sabihin nila, aba, nasiraan na, nauulo ito si Pastor. Paano kung mayroong mangyari sa iyo, Pastor? Listen, mga kaibigan, yun po yung aking pananampalataya. Ini-encash ko yung pangako ng Diyos. Lalakaran ko. Nakita ko, yung po mga kasalanan, mga kaibigan, na dumaloy mula doon sa aking mga ninuno, magulang, at maging sa akin, I've seen it, hindi ko po kinakailangan balikan. Hindi ko kinakailangan balikan yung mga uminom na yan, yung magsugal na yan, yung mambabae na yan. Mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Heso Kristo, binago tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil yun po yung kanyang salita. Sino man nakipag-isa kay Kristo, bago nang nilalang, wala na yung luma, pinalitan na ng bago. Lahat ng ito mula sa ating Diyos. Ang kinakailangan lang po, lakaran natin, paniwalaan natin. Amen. Paniwalaan po natin. Every
time, mga kaibigan, na kumikilos ang kaaway, at tayo po ay dinadaya, hindi may sakit ka pa, hindi maaga ka mamamatay, hindi walang mabuting pagbabago na mangyayari sa iyo. Ibalibag mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, sinungaling ka, pero totoo ang aking Diyos. Yung Kanyang ipinangako, Kanyang tutuparin, yung Kanyang sinabi, Kanyang gagawin. And true enough, mangyayari po sa ating mga buhay. Amen po ba? Now, bilang pagtatapos, mga kaibigan, let me just say this. Bagamat may generational curses na maaaring tumama po sa atin, may generational blessings din naman na maaaring maranasan. Putulin na po natin ngayon anumang sumpang dumadaloy sa ating pamilya. Umpisa nang idaloy ang mga pagpapala ng Diyos sa atin at sa ating salinlahi. Let's go back doon sa ating text. Ang sabi kanina doon, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Paniwalaan mo, binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya rito, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Angkinin mo, paniwalaan mo, ideklara mo sa iyong buhay, kaibigan. Now, I know, kumikilos ang demonyo at maaaring naglalagay na ng pagdududa. Hindi totoo yan. Tignan mo ang sarili mo, tignan mo ang buhay mo. Isang kahig, isang tukaka, ang dami mong utang. Anong ipapamana mo doon sa mga salinlahi mo? Barya, baka pwede. Now listen, sana abot ang iyong barya. Maaaring sa kamay lamang po natin, walang pupuntahan yung barya na yan. Pero sa kamay ng totoo, mapaghimalang Diyos natin, malayo ang kayang gawin maging ng mga barya na ating ipapamana. Why, mga kaibigan? Alala po ninyo, 5,000 tao, pinakain sa pamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Sumobra-sobra pa. Hallelujah. May pangako ng generational blessing sa iyo dahil nagmahal ka, kumilala ka, sumunod ka, naglingkod ka pa sa Kanya sa kapanahunang ito. Kung kaya't idadaloy ng Diyos, hindi yung generational curse, kundi yung generational blessings sa buhay mo. Amen po ba? Paniwalaan at angkanin po natin.